Ang isang buwang Hajj pilgrimage ng mga debotong Muslim. Hudyat umano ito ng paghahanda sa paggunita ng Idil Adha o ang Feast of Sacrifice sa buong mundo. Ang ulat mula kay Princess Habiba Sari. Sa tuwing natatapos taon-taon ng Ramadan, ang isang buwang pagsasakripisyo ng ating mga kapatid na Muslim buong mundo, ang susunod naman nilang paghahandaan sa loob ng isang taon ay ang taon ng Hajj. Ang isa na namang yugto ng pananampalataya at paglalakbay sa Makkah, Saudi Arabia sa loob ng isang buwan. Sa di akalaing pagkakataon, isang malungkot na balita ang bumalot sa taong ito sa Hajj. Nitong nakalipas lamang na September 11, bumagsak ang isang napakalaking crane sa loob ng na ikinasawi ng mahigit kumulang 100 katao na sinundan naman ng pagkasunog ng isang hotel sa nasabing syudad. Sa larawang ito, kitang-kita na hindi pa rin natinag ang milyong-milyong deboto sa mga dumating na pagsubok sa kanila sa buwan mismo ng kanilang pananampalataya. Sa araw ng Miyerkules, September 23, ikasyam ng Dhul Hijjah sa kalendaryong Islam, ang bawat Muslim sa buong mundo, kasabay ng mga nasa Hajj, mag-aayuno o titikil sa pag-inom o pagkain sa pagitan ng bago sumikat ang araw at paglubog nito bilang paghahanda sa pagsalubong sa Idil Adha. At pinaniniwalaang sa loob ng pag-aayuno, katumbas nito'y lilinisin ng Allah ang lahat ng kanyang isang napakalaking kapatawaran. Sa ikasampu ng Dhul Hijjah, araw ng Huwebes, September 24, lahat ng mga nag-Hajj ay bababa na mula sa Mount Arafah. Hudyat ito na tapos na ang Hajj at ipagdidiwang ang Idil Adha, ang ikalawang napakalaking pagtitipon ng mga Muslim saan man sa mundo upang manampalataya at magpasalamat sa buong may kapal sa lahat ng biyaya at ibahagi sa buong mundo ang kahalagahan nito lalo't ang paghingi ng kapatawaran sa lahat. Ang Idil Adha ay isang pista ng sakripisyo o kung tawagin ay Eid Kurban. Ito ay ang pagkatay ng karne sa ngalan ng Allah at ng pagmamahal sa relihiyong Islam. Isang pagpapahalaga at pag-alala kay Propeta Abraham sa kanyang naging pagsubok na isakripisyo niya ang kanyang anak na pugutan ng ulo upang ipakita ang kanyang buong pusong paniniwala sa Islam. Na sa huli ay isang ulo ng kordero at hindi ang ulo ng Ismael ang nalaglag. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sari.